Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Tayo na't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang kwento sa lugar ng Trinova, ang kabisera ng Gaidar County. Dito, ang kilalang si Count Sigmund Gaidar ay nakaupo sa kanyang trono habang nakikipag-usap sa isa sa kanyang kabalyero. Pinag-uusapan nila ang patungkol sa nag-iisang Hainel family na si Alicia. Napansin nito na ang nag-iisang natitirang membro na si Alicia ay nananatiling walang asawa. Inutusan niya itong kumilos muli. Sa sandaling iyon, nabunyag na ito pala ay si Godwin ang Rogue Knight ng Gaidar. Nagtanong ito kung ano ang kailangan nitong gawin. Inutusan niya nito na pumunta patungo sa Dirmar kasama ang kanyang anak, at kumuha ng sapat na dahilan o katwiran habang nandoon ito. Nagulat naman si Godwin sa sinabi ng Count dahil hindi niya inaasahan na pipiliin ito ang mga tuwiran kaysa sa dahas at digmaan. Habang napapaisip si Godwin sa sinasabi ng Count, pinuri nito ni Sigmund at kumpiyansa itong magagawa nito ang kanyang tungkulin tulad ng dati. Bilang tugon, pinangako nito na gagawin nito ang kanyang makakaya alang-alang sa kanyang Panginoon. Lumipat ang eksena sa Sturma, kung saan nagsagawa ng pagpupulong ang patriarch na si Peter Bezed at si Joseph. Sinabi ng patriarch na inilagay na niya si Vlad sa posisyong iyon kung saan nais ng kanyang anak na si Joseph. Nagpasalamat naman ito sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi nito na magkakaroon ng pagtitipon ang Lord of the North kung saan magtitipon ang lahat. Nabigla naman na lamang dito si Joseph. Sinabi dito na ang Great Assembly ay mahigit isang dekada nang hindi nagaganap. Napaisip na lang dito si Joseph, at napatanong kung bakit biglaan ang pagpupulong na ito, at tila palihim itong isinigawa upang gulatin nito ang lahat. Habang nag-iisip si Joseph, ipinahayag ng kanyang ama na nais nitong ihanay ang Dirmar sa Great Assembly. Nagulat ulit si Joseph sa kanyang narinig. Tuloy pa nito, na matagal nang nakinabang ang pamilyang Hainel sa balance ng kapangyarihan ng Hilaga at Central. Habang nagbubukas ng bote ng alak at isinalin sa baso, sinabi nitong panahon na para magdesisyon ang Hainel County. Nais nitong gamitin ang sitwasyong ito, dahil kung hindi ito magdesisyon agad ay lalamunan ito ng agila ng kanluran. Sinabi nito na tapos na ang panahon ng kapayapaan, panahon na para magtipon-tipon para sa kaligtasan. Matagal nang nanatiling neutral ang Dirmar, at panahon na para magdesisyon ito. Napasabi na lamang si Joseph kung pipiliin ba nito ang Hilaga. Ngumiti na lamang ang kanyang ama, at napasabing malayo na ang narating ni Joseph, at alam nitong gagawin nito ang nararapat upang piliin ni Alicia ang Hilaga. Ipinangako ng kayang ama ang buo nitong suporta, at sinabing sa usapin tungkol sa Dirmar, ay tanging si Joseph ang kumakatawan sa Bezed. Napatahimik si Joseph sa sinabi ng kanyang ama, at tila hindi ito makapaniwala sa mga nangyayar. Kalaunan ay umalis si Joseph, at tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang anak at napaisip, na kahit ipinanganak itong walang matalas na pangil, ay nagawa pa rin itong makausad. Saad nito, na hindi lamang ang pamilyang Hainel ang makakaapekto sa kanila. Kung ipagpapaliban pa ang kanyang desisyon, mataas ang posibilidad na dumanak ang dugo sa loob ng kanyang pamilya. Kaya't kailangan nitong tapusin na ang siklo ng kanyang henerasyon. Ang walang katapusang tunggalian na ito ay naging sumpa na sa loob ng maraming taon. Lumipat ang eksena kay Vlad at kay Lam-an. Namangha si Vlad sa tanawin, at inamin nitong ganito pala ang pakiramdam sa taas ng kastilyo. Nag-usap ang dalawa sa tuktok ng kastilyo, sinabi ng matanda na mayroon itong gustong ipakita na isang bagay. Ibinahagi ni Lam-an ang karanasan nito sa kastilyo, sa tingin niya ay naging mas mapula pa ito ngayon. Sinabi na ang mga pader ng Sturma ay tumagal sa paglipas ng panahon, dahil sa mga dugo ng kaaway at maging mga dugo ng pamilyang Bezed ay naging bahagi rin ito. Tuloy pa nito, na minsan kailangan ng dugo upang maprotektahan ang mga mahahalagang bagay. Ang mga kabalyero ay mga taong nanumpa na mag-alay ng kanilang dugo sa oras na kailangan ng dugo. Saad pa nito, na kapag darating ang panahon, kailangan din itong ialay ang kanyang dugo. Ngumiti naman si Vlad at sinabing, naiintindihan niya ito. Pagkatapos ay sinabi ng matanda ang kanyang pangalan, ako si Lam-an. Ikinagulat naman ito ni Vlad. Saad pa nito, natawagin na lamang akong Sir Lam-an. Pagkatapos ay inabot ng matanda ang isang barya bilang kabayaran sa nasirang armor. Nagtaka si Vlad at napasabing ano ito.
Kalaunan ay tinanggap ito ni Vlad, ngunit sinabi nitong paano daw itong magiging sapat kung isa lamang itong lumang tanso. Sumagot naman si Lamond na mas mahalaga pa ito sa inaakala niya, at mauunawaan niya lang ito pagdating ng tamang panahon. Ipinahayag ni Vlad na aalis ito kinabukasan. Saad ng matanda, kung maaayos nito ang magulong sitwasyon, bumisita daw ito sa kanyang manor. Sumagot naman si Vlad na gagawin niya ang sinabi ng matanda, dahil kukolektahin pa niya ang natitirang pangbayad kung pupunta siya doon. Sa kabila ng malungkot na pamamaalam, ay nakangiti pa rin sila pareho at nagkamayan sa isa't isa. Sa huling pagkakataon, tinawag siya ng matanda bilang Sir Vlad. Sinabi nito na masaya itong nakilala si Vlad, ngumiti na lamang si Vlad at nagpasalamat ito sa lahat ng naituro nito sa kanya. At dito ay tuluyan na silang naghiwalay. Samantala, sa Dirmar, makikitang tila balisa si Alicia. Isang buwan na ang lumipas mula noong pinadala nito ng liham, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam ang Bayezid household. Saad ng kanyang tagapayo, na maghintay lang daw ito at maging handa sa mas masamang posibilidad. At doon pa lang tayo makakapaghanda sa anumang dapat nating gawin. Ngunit tila ramdam ni Alicia na malapit na maubos ang kanilang oras. Naisip nito ang alok ni Count Gaidar, sinabi nito na dapat ko bang sundin ang sinabi ni Count Gaidar sa kanyang liham at pakasalan ang kanyang anak. Ngunit tila hindi ito makapagdesisyon, tinanong nito ang kanyang tagapayo kung ano daw ba sa tingin nito. Tila nabigla ang kanyang tagapayo at sinabi nitong, tila parang mali daw ang kanyang pinili na salita. Saad ni Alicia, na nanginginig pa rin daw ito sa galit. Para sa kanya, ang sulat na iyon ay hindi alok kundi utos. Alam niyang minamaliit siya ng kanluran, at walang pangakong kinabukasan at puro panlilan lang lamang. Tuloy pa nito, nalubusan nila tayong hindi nirerespeto. Hindi niya na mapagkakatiwalaan ang ano o sinuman, para sa kanya, tila lahat ng nasa kanyang paligid ay magnanakaw at ang nais ay ang kanyang lupain. Nagsalita naman ang kanyang tagapayo na wag itong mag-alala, dahil dadating din daw ang panahon na sila ay mapupunta sa tuktok. Sumagot naman si Alicia na tama daw ito, at ang kailangan lang daw nila ay wag sumuko at laging subukan para ito ay mangyari. Tuloy pa nito, na kahit ganun pa man, bakit daw walang reaksyon ang Bayezid household? At dito ay may biglang pumasok at sinabing, dumating na daw ang mga tao ni Count Gaidar sa ating barony. Nabigla si Alicia sa sinabi ng kawal, at tila napakabilis nitong nakarating sa Dirmar. Nagsalita naman ang kanyang tagapayo, na susubukan nitong i-reschedule ang pagpupulong ninyo sa kanila bukas. Tuloy pa nito, na gagawin niya ang lahat upang madili ang pagkikita nito sa kanila. Ito ay sinabing pagkatapos ng lahat, ang isang gutom na agila ay hindi nagpapakita ng awa. Ito ay pinangungunahan ni Istvan, ang successor ng Count Gaidar. Saad ni Godwin, na ang Dirmar daw ay laging ganito, mas gusto nito ang diplomasya. Sa madaling salita, boring sila sagot ni Istvan. Tinanong nito si Godwin, kung wala naman daw itong ibang gagawin. Sumagot naman si Godwin na kailangan nitong ipakilala ang kanyang sarili. Tuloy pa nito, na kailangan din nitong umarte na parang interesado ito at makipagkwentuhan ng kunti. Sumimangot naman si Istvan dahil hindi niya gusto ang ganitong trabaho. Sumagot naman si Godwin na kailangan nitong gampanan ang iyong tungkulin na kasama ng iyong bloodline. Hindi ba natin kayang kunin ang gusto natin sa kanila, saad ni Istvan? Sumagot naman si Godwin na ang Hilaga ay hindi nabigo sa pagprotekta, sa kung ano man ang gusto nilang protektahan. Tuloy pa nito, na ang kanluran ay nakarating sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha. Habang ang Hilaga ay nakarating na hanggang dito sa pamamagitan ng pagprotekta. Sa kabila ng lahat, nanatiling walang interes si Istvan, ngunit binanggit ni Godwin na napakaganda daw nito ni Alicia. Sinabi nito kay Istvan na wala itong katulad, kahit pa daw naihambing ito sa mga maharlikang babae sa rehiyon. Nang marinig ito ni Ashva ay biglang nagbago ang kanyang ugali, at nagkaroon ito ng motibasyon na ayusin ang kanyang sarili. Lumipat ang eksena sa kabisera ng imperyo ng Brigantes, dito ay bumalik na si Marcia sa kanyang misyon. Lumuhad ito at binati ang kanyang ama na si Sarnas Drajulia ang Dragon Blood Duke. Hiningi nito ang kanyang ulat patungkol sa paglalakbay nito at ibinalita ni Marcia na napatay ng kabalyerong taga-Hilaga ang puting dragon. Kinundi na naman ito ng kanyang ama at sinabing hindi raw nila alam ang kanilang lugar.
Sinabi ni Marcia na hindi na sayang ang kanyang pagpunta doon. Sinabi nitong may natuklasan siyang isang batang lalaki sa hilaga, at pinaniniwala ang isang dragon na hindi pa nagigising. Nagulat ang Duke sa sinabi ni Marcia, tinanong ni Marcia kung nakapunta na daw ba ito sa hilaga. Sumagot naman ang Duke na nilibot nito ang buong kontinente, at inalay ang kanyang buong buhay sa pagkakalat ng binhi. Tuloy pa nito na ang isang binhi ay puno ng potensyal, pero hindi nito alam kung ano ang kanilang katayuan sa buhay. Tinanong nito si Marcia kung tumibok daw ba ang puso nito nang makita ang bata, kinumpirma naman ito ni Marcia at sinabing oo. Pagkatapos ay tinanong din nito kung ano ang itsura ni Vlad. Inilarawan ni Marcia na ang bata ay may gintong buhok at asul na mga mata, mga katangian na nagmula sa Draculia bloodline. Lalo namang naintriga ang matandang Duke sa kanyang narinig. Sinabi nitong hindi pa daw nakukuha ng bata ang fragments ng kanyang kapangyarihan, at hindi pa nito nabubuksan ng tuluyan ang kanyang mga mata gaya ng sinasabi ni Marcia. Tuloy pa nito, na mahirap daw magpakalat ng isang binhi at ganun din sa paghihintay. Sapat na din daw ang haba ng kanyang buhay, upang malaman ang paulit-ulit na ginagawa ng mga tao. Inamin nito na nais na nitong makilala ang espesyal na bata na nakita ng kanyang anak. Bumalik ang eksena sa Dirmar, na mangha si Istvan nang makita si Alicia. Naisip nito na wala daw katotohanan ang kanyang mga narinig na tsismis, at nagbago ang kanyang pananaw dahil sa nakita nitong katangian sa kanyang harapan. Pinati nito si Alicia at sinabing ikinalulugod niyang makilala si Alicia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, siya daw si Istvan, nagmula sa angkan ng Gaidar. Magalang namang tinanggap ni Alicia ang binata kahit na kinamumuhian niya ito. Tila masama ang tingin ng matandang tagapayo, at napagtanto nito na tama ang kanyang hinala. May masamang balak ang pinuno ng kanluran. Para sa kanya, insulto daw ito dahil tinawag ng binata si Alicia na lady lamang kahit na siya ay isang baroness ng Daymar. Napansin naman ni Istvan na masama ang tingin ng matanda, ngunit wala itong pakialam at napangiti na lamang ito. Nagsalita naman si Alicia at sinabing, nagpasalamat siya sa pagpunta nito sa kabila ng malayo nitong lugar. Ngunit mabuti sana kung ipinaalam nila ng mas maaga ang kanilang pagbisita. Nang subukan ni Istvan na magpaliwanag, ay agad niya nitong pinutol. Sinabi ni Alicia na mahalagang pinag-usapan muna ang detalye ng kanilang alok bago ito humarap sa kanya. Tuloy pa nito, na nadismaya siya sa ugali na ipinakita ng pamilyang Gaidar. Ngumiti na lamang si Istvan at napaisip na hindi pala simpleng babae si Alicia, malamig at tila matalim ang kanyang pananalita. Agad namang nagsalita si Godwin at sinabing, ayon sa sinabi ng aming count, ang ugnayan na nabuo mula sa biglaang pagkikita ay mahalaga. Nagsalita naman si Alicia at sinabing, ganito daw ba ang mga mararangal na pamilya, at basta-basta na lamang nagmamadali sa ganitong uri ng pag-uusap. Sumagot naman si Godwin na pinahahalagahan siya ng count, kaya ipinadala niya ang kanyang anak upang makilala ito. Nanginginig sa galit ang tagapayo dahil para sa kanya, may dahilan ng kabastusan ng taga-kanluran at marahil ay naghahanap ito ng dahilan upang sakupin ang lupain ng Daymar. Habang nag-iisip ang matanda, nagsalita naman si Istvan at humingi ito ng paumanhin dahil sa inasal nito sa kanya. Nagsalita naman si Godwin at sinabing, sapat na raw ang presensya ng tagapagmana upang palitan ang hindi ka nais-nais na proseso. Hindi naman nagsalita si Alicia at tinitigan na lamang niya ito. Napansin naman ito ni Istvan at ngumiti ng bahagya. Sinabing nitong wag itong magalit, at sila daw ay nandito upang marinig ang magandang balita. Sumagot naman si Alicia na pag-usapan na lang nila ang detalye, at magpahinga na lang muna ito. Tumanggi naman si Istvan at gusto nitong makausap si Alicia ng mas matagal kaysa sa magpahinga. Nagulat naman si Alicia sa sinabi ng binata. Tuloy pa nito na gusto nitong batiin ang kanyang mga magulang, isa daw itong paglabag sa tamang asal. Dito ay sinabing, ang pasensya ay para sa lahat, ngunit mayroon itong hangganan. Kung mananatiling mapagpasensya ang isa, sa kabila ng pagtawid nito sa linya, iyon ay simpleng pagkumbaba sa sarili. Nagalit si Alicia at tinanong nito kung bakit ito nagsalita ng ganoon. Ngumiti lamang si Istvan at napaisip, na dahil dito ay nakabuo na sila ng dahilan upang makuha ang Daymar. Bago makita ng mga taga-kanluran ang kanilang tunay na intensyon, ay may biglang nagsalita. Dumating na daw ang mga kabalyero ng Bezed, nagulat ang lahat sa kanilang narinig.
Walang pag-alinlangan at inutos na papasukin ito agad. At agad namang binuksan ang pintuan upang papasukin ang mga malalakas na kabalyero ng Bezed. At dito nagtatapos ang kwento ni Vlad. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.